Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum Rinig warahmatullahi naman yung boses ko. wabarakatuh. Alhamdulillah. Paki-confirm lang. Mabagal lang ito internet ko. Clear bro, clear. Clear naman. Okay. Kasi unstable yung nakalagay dito eh. So magandang gabi po sa ating lahat. Sa ngalan ng Union of Balik Islam in Kuwait. Ah, Malugot po namin tinatanggap ang ating mga kapatid na Muslim, mga bagong Muslim at ating mga bisita na patuloy na dumadalos at sumusuporta sa ating mga lecture. Alhamdulillah. Lubos po namin na nagpapasalamat sa patuloy na pagkikiisa at sa inyong pagsusumikap na dumalo sa papakikinig sa ating mga talakayan na yung Ramadan. So alhamdulillah, sa mga oras na ito habang tayo ay nagtitipon na yung gabi, patuloy pa rin ang yung pag-moon sighting na yung dito sa Kuwait. Ayon sa mga balita, hindi makita ang buwan na yung gabi. So ayon sa balita ay baka sa Friday na matuloy yung Idul Fitr. So alhamdulillah, meron pa tayong oras na yung Ramadan, may hanggang bukas pa tayo, alhamdulillah. So ngunit, ano man ang mangyari lang, ang malinaw ay ito ay mga huling sandali. Kaya huwag nating sayangin yung mga pagkakataon na ayun na mas maging mapalapit tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At gaya ng sinabi ni Imam Shafi'i, ang kayamanan ay ikaw ay nagbabantay dito, ngunit ang kaalaman ay ito ay nagbabantay sa iyo. So, ganun kahalaga ang kaalaman, mga kapatid. So, Dito na sa pag nagsalita ako, bago ko magsalita, ito kung gusto. Bago ko magsalita. kapatid, para sa ating pagsisimula, babasa ng banal na Quran, inshallah. So, ang magbabasa na yon si Brother Prince Agot. So, upang pangunahan tayo ng pagbigkas ng Quran, Basa ng Quran. pwede ka na magsimula, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sino magbasa ng Quran na ito? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فحدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنيسرك لليسر سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Masya Allah, sadaqallahul azim. Masya Allah, bro. Napakaganda ng boses mo, bro. Jazakallahu khairan, Brother Prince. Sa napakagandang pagbasa ng Quran, Masya Allah. Isa to sa mga hinahangaan ko sa pagbasa.
Okay, so ngayon naman, tatawagin natin ng presidente ng UBK na si Brother Nasraleta upang magbigay ng kanyang mensahe para sa ating lecture na na yung gabi, inshallah. So, President Nasser, maaari na po kayong magsalita, inshallah. Mashallah, mashallah. Bago ako mag-umpisa, reminders, ay mayroon tayong brother dito na gustong magbalik Islam. Alhamdulillah. Nandito ngayon sa harapan namin ngayon. So, pasisadin muna natin ito bago ako magsalita. Nandito sa ngayon. Sige bro, pwede ka na. Mashallah, mashallah, bro. So, ang kinaganda nito ay magiging witness pa yung mga brothers natin, no? Sa pagyakap ng Islam, alhamdulillah. Ito ay formality lang. At inshallah, naway tanggapin ng lahat ng mga mabubuti natin ang gawa, mga mabubuti natin yung intentions. So, itaas mo lang ang tuturo mo, ha? Susundin mo lang ang sasabi mo. Tagalog natin, tapos kaya natin ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mashallah. Mabruk, mabruk, brother. Allahu Akbar, mabruk, mabruk, mashallah, tabarakallah. Ano dyan na? Mabruk. Mashallah. Yung ang sinusukan na area natin ito. Mashallah. Napakainam napakainam na ngayon na gabi ay meron tayong may isang Muslim na nagbalik Islam. So ito yung mga hudyat na tayo ay napakaganda ang Islam, alhamdulillah. So bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, ay narito naman tayo ngayon sa huling araw ng 10 araw ng gabi ng Ramadan. May isang araw pa na natitira, alhamdulillah. Ay dama natin puso ng unti-unting maalam ang buwan na ito. Isang buwan na puno ng biyaya, barakah, awa o rahma at kapatawaran, magfirah. Ngunit ngayon ay tilang napakabilis nitong lumipas. Mga kapatid, isipin natin ngayong gabi-gabi na lumipas na tayo ay gising para sa suhur. Isang beses natin naramdaman ang gutom, uhaw, ngunit tiniis natin tiniis para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sa bawat iftar natin, hindi ba't dama natin ang kaibang saya, hindi lamang dahil sa pagkain, kundi dahil sa pagtupad natin sa isang araw na pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ang bawat tarawih, tahajjud, mga tahimik na sandali, nagpaluha at naghingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga gabing tanging Allah lamang ang nakasaksi sa ating mga puso. Mga kapatid sa Islam, bago natin tuluyan maalam sa Ramadan ito, itanong natin sa ating sarili na may pagbabago ba tayo sa ating sarili o may naiwan ba tayo mga legasiya sa itong Ramadan na ito na may tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pag-aayuno, ating mga sala, ating mga dua at lahat ng ating mga sakripisyo. Sana'y patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan. Lantad man, ulihim. Wa akhiru dawana, anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin.
Jazakallahu khairan, President, sa napakagandang paalala at mensahe para sa ating mga minamahal nating kapatid. Ah, so mga kapatid, alhamdulillah, isa itong napakagandang paalala sa ating ngayong Ramadan. Habang tayo ay naghahanap ng gantimpala, may isa na namang kaluluwa ang ginabayan ni Allah patungo sa katotohanan. Alhamdulillah. Maligayang pagdating sa Islam, kapatid, naway maging simula ito ng isang buhay na puno ng gabay, kaya peaceful at biyaya mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So hindi ko na papatagalin pa. So para makasimula na yung lecturer natin, inshallah. So tatawagin ko si Brother Isa Dimoyuga na mag-lecture na yung gabi, inshallah. Tafaddal mashkura, bro. Hindi na pumasok bro, sit down bro. Nakakanta mo na? Naka-add kayo sa pan? I-add natin sa pan. Ah? Hindi ba i-add sa kanila ba? Bismillah walhamdulillah. Maraming salamat sa Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa katotohanan, ang pagpupuri at pasasalamat ay para sa ala lamang ang Panginoon ng mga daigdig, ang pinakamawain at pinakamahabagin. Ang lahat ng pagpupuri, pasasalamat sa Allah at sa pagpupugay sa ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang pamilya, at sa mga taong matahak na matawid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid sa Islam, maraming salamat at nagkasama-sama na naman tayo sa gabing ito na huling gabi ng buwan ng Ramadan. Kakaroon na lang tayo at para ma-witness ang huling yugto ng ating pag-ayuno. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tayo ay nasa huling gabi na. Marahil ay pagod na ang ating mga katawan, puyat na ang ating mga mata, pero kamusta naman ang ating mga puso? Baka sa pagmamadali nating maabot ang Laylatul Qadr o yung Laylatul Qadr, ay huwag nating kalimutan na ang tunay nating layunin ay ang paglapit natin, ang paglapit ng ating mga puso sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meron akong 4 na punto sa gabing ito na gusto kong i-discuss sa inyo. Ang una dito ay ang dikir bilang gamot sa ating pagkabalisa. Sa dami ng ating iniisip, trabaho, pamilya, at mga hamon sa buhay, ay madali tayong mabalisa sa ating pag-iisip. Kahit nga nasa loob tayo ng masjid, ay nakakaramdam pa rin tayo ng pagkabalisa. Sapagkat sa mga nangyayari sa ngayon, hindi lamang sa paligid natin, kaya ang pinakasusi sa kapanatagan dito ay matatagpuan sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, katotohanan. Sa pag-aalaala sa Allah ay nakakatagpo tayo ng kapanatagan sa ating mga puso. Surah Ar-Ra'd, chapter 13, verse 28. Huwag nating basta lang i-recite ang Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Hayaan mong ang dila
ang dila mo maging tulay para kumalma ang iyong dibdib. Ang aking pangalawang punto ay ang Laylatul Qadr bilang gabi ng kapayapaan. Sinasabi natin na ang Laylatul Qadr o gabi ng Laylatul Qadr ay gabi ng kapasyahan. Ito ay tumidiscuss din o may sasabi rin natin na gabi rin ng kapayapaan. Sinabi ng Allah, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sinabi niya, ito ay kapayapaan hanggang pagsikat o pagbubukang liwayway. Kapag ang mga anghel ay bumababa ay dala nila ang baraka at katahimikan. Kaya kung ang puso mo ay puno ng galit o inggit, mahihirapan itong makaramdam ng salam o kapayapaan. Kaya't gamitin natin ang gabing ito para mapatawad at makalaya ang mabigat na nating nararamdaman. Kaya ito ay nagsisimula sa loob ng bahay, sa ating mga asawa. Kaya kung sa natitirang gabing ito, hayaan nating buksan ang ating puso sa pagpapatawad. Gawin nating makabuluhan ang gabing ito na wala tayong nararamdamang galit, sapagkat ang bawat galit na ating nararamdaman ay nakakadagdag sa atin ng pagkabalisa. Kaya kung anuman, humiman tayo ng tawad o kung may magpagkukulang tayo sa ating mga kapatid o sa mga asawa, ay hayatin gamitin ang gabing ito last time para maayos ang kung anumang sigalot o yung nararamdamang sakit sa ating mga puso upang mapatawad ang mga nagkasala sa atin o yung nakagawa sa atin ng kasalanan. Maging daan ang gabing ito, parte pa rin to ng mainam na gabi sa gabi ng Ramadan na mapatawad natin ang ating mga nagkakasala sa atin. Alhamdulillah, sana ay magkaroon tayo ng pagkakataon na bigyang daan ang kapatawaran, sapagkat tayo ay laging humingi sa Allah ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan, sa ating tarawih, sa ating tahajjud, sa mga qiyam. Ngunit kung nandun pa rin ang galit, paano matatanggap ang ating pagsasakripisyo sa pagdarasal? Naway bigyan natin ng daan ng kapatawaran at humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating pagkukulang at sa ating mga nagawang kasalanan. Sapagkat ang Allah ay mapagpatawad. Siya ang Al-Ghafur. Alhamdulillah, ang aking at ang pangatlong punto ay ang itikap ng puso. Hindi lahat ng pagkakataon ay nagkakaroon ng pagkakataon makapag-itikap sa loob ng masjid. Ngunit lahat tayo ay kayang mag-itikap sa puso. Ano nga ba yung itikap sa ating puso? Ito ay ang pagbubukod ng iyong puso mula sa ingay ng mundo, social media, chismisan, distraction, lahat ng nakakadistract sa atin. Marapat na panandilian nating kalimutan ang mga bagay na ito. Kahit 10 to 15 minutes ay pagkatapos ng tahajjud ay maupo tayo ng tahimik. Iduwan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating buhay. Iduwan natin lahat na magkaroon tayo ng kapanatagan
sa panahon ng ganito na labis tayo nababalisa sa mga nararanasan natin. Kaya kahit pa paano, pilitin natin mag-itikap, ang itikap sa ating puso. At ang pangapat ay ang husnusan o ang mabuting pananaw sa Allah. Ang isa sa nagpapapanatag sa puso ay ang pagtitiwala sa Allah na tinatanggap ng Allah ang ating mga kulang-kulang na gawain o pagkukulang sa ating mga gawain. Huwag nating hayaan tayong bulungan ng syaitan na sabihin niya na hindi ka sapat o hindi ka papakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pa'y sapagkat ang Allah ay siya lang ang nakakarinig ng ating mga sinaing. Siya ay, yung nasabi ko nga, siya ang Al-Ghafur, ang mapagpatawad, Al-Wadud, mapagmahal, ang mapagmahal. Kaya mga kapatid, ang pag-asa sa kanyang awa, ang pag-asa o ang umaasa sa awa ng Allah ay isa sa pinakamataas na kapanatagan, uri ng kapanatagan. Ito ay hamon sa ating lahat sa huling 10 araw ng Ramadan o 10 gabi ng Ramadan na nasa huli na tayo. Ang huling 10 gabi na ito ay hindi tungkol sa dami ng iyong naiyak, na maluha sa iyong tahajjud, sa iyong tarawih, kundi sa katapatan ng pagbabagong nagaganap sa iyong sarili. Ang taong panatag ang puso ay ang taong alam na anuman, ang taong alam na anuman ang kanyang nangyayari sa kanya dito sa mundo, ay sinasabi niyang ang Allah ay sapat na. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Huwag nating sukuan ng gabing ito. Patuloy pa rin nating idalangin sa Allah at paghingi ng kapatawaran upang tayo ma-accept ang ating mga pagsasakripisyo, ang ating mga salah, ang ating pagpapasting, ang ating mga dinadalangin sa buhay. Huwag nating sukuan ang gabing ito sapagkat ang pagod ay pansamantala lamang, ngunit ang kapayapaang ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay maaaring magtagal habang buhay. May isang hadith na lagi kong hindi talaga mawala-wala sa isipan ko. Ito tungkol sa ito ay ayon kay Abdullah bin Umar, kalugdan siya ng Allah, habang hawak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang balikat. Kaya sinabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kum fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Ituring mo ang iyong sarili na dayuhan o manlalakbay sa mundong ito. At kalaunan ay sinabi ni Abdullah na anak ni Omar, sinabi niya na kung inabutan ka ng gabi, ay gawin mo, huwag mo na ipagpaliban ang mga gawaing kabutihan bago sumapit ang umaga. At kapag sumapit ang gabi, ay huwag mo na ipagpaliban ang iyong gawaing kabutihan bago sumapit ang gabi. Pahalagahan mo ang iyong kalusugan bago sumapit ang iyong pagkakasakit at ang iyong buhay bago sumapit ang iyong kamatayan. Ito ay inulat ni Bukhari. Mga kapatid, isipin natin na tayo ay manlalakbay lang sa mundong ito.
tayo'y dayuhan na kapag napuntahan natin ang isang lugar at nakuha natin ang nilalayo natin dito, ay lilisanin din natin. Mga kapatid, sa huling gabi ng Ramadan na ito, gawin na natin at huwag na nating ipagpaliban ang mga gawaing pwedeng mga kabutihan. Sapagkat hindi natin alam bukas o ngayong gabi ay mabawian na tayo ng buhay. Walang nakakalam kundi ang Allah. Kaya panitilihin natin, humingi ng kapatawaran at maging magkaroon tayo ng kapanatagan sa ating puso. Mga kapatid, huwag tayo magpalinglang sa mundong ito sapagkat lilisanin din natin ito, mundong ito. Oo, nandyan ang kayamanan, naghahangad tayo ng magandang trabaho, magandang asawa, o pangalawang asawa. Ngunit isipin natin na ang lahat nito lilisanin natin. Kaya laging tayo magkaroon ng pagkakataong humingi ng kapatawaran sa Allah sapagkat sila ang kapatawad. Mga kapatid, naway tanggapin ng Allah ang ating mga pagpapasting, kawang gawa, at mga dasal, qiyam, at huwag nating hayaan na matapos ang gabing ito na hindi tayo nakahingi ng tawad sa mga nagkasala sa atin. Sapagkat sa paghingi ng tawad, magiging panatag ang ating sarili. Yun lang mga kapatid, na may patubayan tayo ng Allah sa ating mga gawain. Tanggapin lahat ng ating mga dalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun lang po mga kapatid. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grabe bro, emotional na ako bro ah. Kaso yung may sinabi ka lang na napangiti ako dun bro. Mashallah, jazakallahu khairan bro sa napakagandang paalala na binigay mo na nabungad mo o kaya na-share mo sa amin. So ito si kapatid natin si Isa Di Mayuga. Alhamdulillah. So yung ayun mga kapatid, ito yung mga isa sa mga napapansin ko na isa sa mga mahirap gawin ang magpatawad. Yun yung mga napansin ko talaga. So kung nais natin ang tunay na kapanatagan ng puso, kailangan nating matutong magpatawad. Sa gabing hinahanap natin ang kapatawaran ni Allah, tanungin natin yung sarili natin. Napatawad na ba natin ang mga taong nagkasakitan natin? O bagay yung mga taong nasaktan natin? Napatawad o yung mga tao na yun mga na ano natin na nasaktan natin. Napatawad na ba nila tayo? So yun. Paano natin hihilingin yung awa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kung tayo mismo ay hirap magbigay ng awa sa iba? So ang Lailatul Qadr ay gabi ng kapayapaan. Salamun hiya hatta matalail fajr. Kaya naway simulan natin ang kapayapaan iyon sa ating mga puso. So bitawan natin ang mga galit natin. Patawarin na natin yung mga kapwa natin, mga kapatid natin. At hayaan natin na palitan ito ni Allah ng kapayapaan.
So, ayun lang mga kapatid na nai-share ko, nais kong mai-share. So, ang susunod naman na magsasalita para sa atin inshallah ang mag-share na yon si Brother Hisham Deborah. Inshallah bro, pwede ka na magsalita bro. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi sa inyo lahat, Waalaikumsalam. mga kapatid ko sa Islam. Ang aking share ay bibigyan ko lang yung yung sinabi ni Bro Isa regarding sa puso, yung paglilinis sa puso, no? Ito talaga yung unang-una natin kailangan ayusin, yung puso. Kasi kung ito ay malilinis natin, magkakaroon ng sunod-sunod na continuation ang ating katawan. Pag malinis ang puso, malinis ang ating dila, at malinis ang ating mga gawa. Linisin natin yung ating intensyon. Yung tinatawag na ikhlas, magkaroon tayo ng dalisay na layunin. Sa lahat ng mga gawaing ibada, ito yung magiging susi para maging maging katanggap-tanggap ang ating mga gawain at ibada. Tanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga mabuting gawain. Ating pagnilay-nilayan, itong buwan ng Ramadan, no? Yung bago pumasok ang buwan ng Ramadan, ay nagkaroon tayo ng preparasyon. Which is nandito yung mga tuna na pag-ayunaw fasting, ng Monday Thursday. So bago tayo magsimula at dumating sa Ramadan na ito, ay medyo na-train tayo para hindi tayo masyadong mabibigla. So ngayon, kung tinry natin ang ating mga sarili bago pumasok ang Ramadan, ano naman yung paghahanda natin, yung preparasyon natin after ng Ramadan? Mga kapatid sa Islam, malapit na matapos ang Ramadan. Bukas, inshallah, tanongin natin ang ating sarili at pagnilayan natin na handa ba tayo sa buhay pagkatapos ng Ramadan? Sapagkat ang tunay na sukatan ng Ramadan ay hindi kung paano kayo nagsimula. Kung hindi paano tayo nagpatuloy pagkatapos nito. Kailangan kahit kaunti-unti, kailangan continuation. Tuloy-tuloy lang yung gawain na simulan natin itong Ramadan. Sa unti-unting paggawa nito, ay makakasanayan din natin hanggang sa ma-perfect na natin yung mga gawaing ibada na ginawa natin sa buwan ng Ramadan. Ipagpatuloy natin yung mga kasanayan natin. Kagaya na lang yung mga madalas na pagdarasal at saka yung pagbabasa natin ng banal na Quran. Narito yung ating mga pag-aaral, yung Al-Qaeda na Raniya. So, siguro mas mainam na maging mas busy tayo dun sa mga pagsamba or ibada kaysa sa mga bagay na hindi kapaki-pakinabang. Kagaya na lang ng panood at ano pang bagay na makakapaglubog sa ating pamunan ito. Huwag nating hayaan na maubos ang ating oras. Tumatakbo yung ating oras. Hindi natin namamalayan lahat ng mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayamanan, magaya ng sabi ni Bro Isa, kayamanan, kabataan bago dumating yung katandaan, kayamanan bago dumating yung kahirapan, kamatayan bago dumating yung buhay bago dumating yung kamatayan. Ingatan natin po yung 5 bagay na ito. Lahat ito ay kung ating pagninilay-nilayin ay mapagtatagumpayan natin ang bawat pagsubok na binigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagkatapos ng Ramadan, huwag nating iwanan ang mga gawain ito, mga pagsamba at ibada. Ang Allah na sinamba natin ng Ramadan, siya pa rin ang Allah pagkatapos nito. Sinyalis na tinanggap ang ating Ramadan, sinabi ng mga scholar, ang gantimpala ng mabuting gawa ay ang paggawa ng isa pang mabuti. Kung pagkatapos ng Ramadan ay mas malapit tayo sa sala,
Yun siguro yung mga pagngingilay-ngilayan natin. Mas nalapit ba tayo sa pagsasala, tamang oras, nagsasala ba tayo ng tamang oras, magkaroon tayo ng mas mabuting pag-uugali, makaiwas sa anumang mga kasalanan. Napaka-importante nito yung pag-uugali sa isang tao. Kasi dito natin na ano no, dito natin na tayo is nagiging role model ng mga iba pang bagong yakap sa Islam. Paano tayo magiging role model kung ang nakikita sa atin ay kabaliktaran ng dapat na ipakita nating mga mabubuti. So, kailangan payo sa akin, payo sa aking mga kabrothers, i-train natin ang ating mga sarili, yung mga bagay na negative character. Lahat naman tayo yung mga yung mga negative side. So, walang perfecto. So, siguro magkaroon lang tayo ng pagkakaintindihan sa bawat isa, pagkakaunawaan. Bago natin pag-isipan ng masama ang ating mga kaibigan o mga kapatid sa pananampalataya, pag-isipan muna natin ng 70 times bago tayo mag-isip ng masama sa kanila. So, yun ang napaka-importante sa magkakapatiran. Ingatan natin ang ating pag-usayin natin ang ating pag-uugali. At magpatuloy tayo sa pag-aayuno. Isa sa sunna, pagkatapos ng Ramadan, pagkatapos ng Ramadan, meron tayong 6 na araw na tinatawag na Shawwal. 6 na araw sa buwan ng Shawwal na ito hindi obligado ha. Ito ay hindi obligado. Kung meron tayong mga pagkukulang, kagaya ng mga last na discuss natin, meron tayong mga kakulangan sa pagpapasting ng obligado na fasting, uunahin natin ito na maisagawa bago itong sunnah na 6 days na fasting para sa Shawwal. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang nag-aayuno ng Ramadan at sinundan ng 6 na araw ng Shawwal ay parang nag-aayuno ng buong taon. So grabe no, grabe talaga yung biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awa ito sa atin. Kaya paano mo iisipin na aksayahin yung mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kumbaga, ito na nakasubo na nakahain na, isusubo mo na lang. Isusubo na lang natin. Pero hindi, I'm not saying this one to say that I'm perfect. I'm saying this one just to give some attention kung ano yung mga bagay na mahalaga at hindi yung mga bagay na mga hindi mahalaga. Huwag natin pagtuunan ng pansin yung mga bagay na walang kabagay-bagay at walang kabuluhan. Mag-focus tayo, mag-focus. Sometimes talaga nasisira at bumababa ang ating iman. Bumababa ito. Ngayon, ano ang magpapalakas dito? Kundi ang kaalaman. Kasi kung wala tayong kaalaman, wala. Paano tayo kukuha ng guide para sa ating sarili? Kung ang mismong bagay na napaka-importante binabaliwala natin. Mas pinupuntahan natin yung mga bagay na lugar, na bagay na hindi na kagaya na lang ng mga pagtitipon-tipon ng mga ibang sorry to say sa ibang mga sekta or something. Tayo ay nakikidalo sa kanila, sa kanilang mga pagdiriwang, which is dapat ang pinagtutuunan natin ngayon na pagtuunan na pagdiriwang itong Eid. Napaka-importante nito at napakahalaga sa atin ito. After ng ating pag-ayuno, pag-celebration ng ating pagbibigay puri at pasasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa binigay sa ating kalakasan or lakas sa buong buwan ng Ramadan na ito ay natapos natin, alhamdulillah. Ang Ramadan ay hindi pagtatapos. Ito ay training ng ating kaluluwa. Dalhin natin ang ating mga natutunan, ang diwa ng Ramadan. Kung hindi ito ay yung takwa. Number 1, yung takwa, pagpapasensya, at pagpapalapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, mga kapatid,
Ito po ay pinapayo ko sa aking sarili, una sa aking sarili, at ganun din sa inyo mga kapatid. Magkaroon po tayo ng pagmamahalan dahil kung gaano tayong kamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala at yung awa na ipinagkaloob sa atin, sana ganun din yung pagmamahalan natin sa bawat isa. Magkaroon man tayo ng pagkakamali, magpatawaran tayo. Bago matapos itong buwan ng Ramadan, magpatawaran tayo, magmahalan tayo, mag-focus tayo sa bagay na kailangan natin i-focus at iwanan natin yung mga bagay na maling nakagisna natin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanggang dito na lang po. Salamat po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mashallah, warahmatullahi napakagandang paalala sinabi ni Brother Hisham. Jazakallahu khairan, bro. So yun nga, so bago nagsimula ang Ramadan, tayo ay nagkaroon ng self-reflection na tinatawag, no? So bago tayo nagsimula, iba, so dapat patuloy pa rin natin gagawin yun, yung mga pagbabago na ginawa natin sa Ramadan. Patuloy pa rin natin gagawin after ng Ramadan, inshallah. So yung mga isa sa mga tanong na pwede natin itanong sa sarili natin is, handa na ba tayo pagkatapos nito? So pagkatapos ba ng Ramadan, handa na ba tayo? Ano na nga ba yung nabago sa ating puso at pag-uugali? So, alhamdulillah, unting-unti ang pagbabago na nangyayari sa pag-aayuno natin itong Ramadan at konting-konti natin naiiwan yung mga kinasanayan natin nung mga before ng Ramadan. At after ng Ramadan, sana ay mapanatili natin ang dalisay ng puso natin. At isa rin yung sa mga dinagdag ni brother, yung ang pag-aayuno sa buong Ramadan at sinundan pa ng mga araw ng Shawwal ay para bang nag-ayuno siya ng buong taon. Ito ay sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So yun lang naman yung mga medyo na napulot kong aral, alhamdulillah.